ang Iglesia ni Cristo ay makakasama na natin sa laban. So eto nga mga bossing, at long last, matagal na nating pinananawagan na yung mga religious groups na kung talagang kayo ay para sa kung talagang nasa maganda ang moral compass ninyo, kung kayo ay talagang nagmamahal sa mga Pilipino at sa Panginoon, eh dapat magsalita kayo kapag kasi part kayo nito eh. Sabi nyo nga, separation of state and the church. Kaya hindi kami nakikialam. Aba, ang CBCP nakikialam. Ang CBCP, ang kanilang misa walang katapusan. Puros Mary Grace Piatos, puros mga patungkol sa confidential funds ni Inday Sara. CBCP to ha. Oo, makikita nyo naman. Kahit na ayaw nyo sumali sa politika, bilang parte kayo ng Pilipinas at nakikita ninyo na pabagsak ang Pilipinas, eh dapat po nagsasalita na kayo. Dapat po kasama na namin kayo na magsalita. Dapat kasama na namin kayo na magpahayag. Kung nakikita ninyo na palpak na yung mga nangyayari sa bayan natin, alam natin na merong separation of state and the church. Pero hindi po pinoprohibit noong ano na yon, noong kasabihan na yon na kayo po ay magpahayag ng inyong pagkadismaya. Katulad nitong INC. Bakit mo sasabihin na separation of church and the state, susunod kayo dun sa separation of church and the state? Nakita nyo ba ginawa nila sa KOJC? Na ang KOJC, finraise nila yung mga assets, samantalang private naman yan. Religious organization yan, religious group yan. Pero finraise nila yung assets. Hindi pa man nagsisimula yung kaso. Tapos nakita nyo yung ginawang siege sa kanila. Pinulitika sila kahit na sila ay isang simbahan. So whether you like it or not, damay po kayo dito. Kaya nga nakakatuwa na nagising na rin sa katotohanan at long last, etong mga kapatid natin sa iglesia, na sila po ngayon ay tutulong na sa sambayan ng Pilipinas para magreklamo. Saan? Matanggal ba si Bongbong? Hindi. Para magreklamo na sana kaisa ng sinabi ni Bongbong Marcos na ayaw niya sa impeachment, ay napakaganda na sinabayan yon ng Iglesia ni Cristo. Bakit? Magrarally ang Iglesia ni Cristo. Nakita nyo ang ginawa nila nung nagrally ang KOJC sa labas ng KOJC compound. Winalaswas ng mga pulis. Yung rally, peaceful rally ng mga DDS sa Shangri-La, winasiwas din ng mga pulis. And so on and so forth. Ngayon, etong Iglesia ni Cristo, ang sinasabi nila, nananawagan si Pangulong Bongbong Marcos sa Kongreso na wag ituloy yung impeachment. Kaisa kami ni President Bongbong Marcos sa panawagan na yan. Ngayon, kapag itong mga pulis tinry na i-disperse itong pagtitipon ng Iglesia ni Cristo, pwede silang magsabi na, oh wait, ba't nyo kami dinidisperse? Presidente mismo ang may ayaw ng impeachment. Kami, itong rally namin is tinututulan namin yung impeachment. Bakit nyo kami i-disperse? Di ba? Bakit nyo kami i-disperse? So, walang magiging maganda, magiging mapayapa talaga at magiging successful talaga itong itatayong, ako sa nakikita ko lang, itong gaganapin na peaceful rally ng Iglesia ni Cristo. Kasi wala nang pulis dapat na humadlang dyan. Unang-una, malayang pagpapahayag. Pangalawa, presidente na mismo. Ineko lang nila yung sinabi ng presidente na na hindi na dapat wag nang ituloy yung rally na yan. Ngayon, kung halimbawa pupunta ang mga pulis doon, at itong Iglesia ni Cristo i-disperse nila. Ibig sabihin, peke yung sinasabi ni Bongbong Marcos na ayaw niya ng impeachment. Bakit? Si Presidente Bongbong Marcos ang boss ng mga pulis. The fact na nandoon yung mga pulis para pigilan itong Iglesia ni Cristo na makapagtipon, ibig sabihin, si Bongbong Marcos pinepeke tayo.
Gino-joke time tayo ni Bongbong na ayaw niya ng impeachment ni Inday. Kasi panghawakan natin yung sinasabi niya na ayaw niya ng impeachment ni Inday. So kapag ka itong rally ng Iglesia ni Cristo, hinarang ng mga pulis, aba, ibig sabihin, peke si Bongbong Marcos doon sa ano. Peke si Bongbong Marcos doon sa kanyang, at saka ito si Katunying, doon sa kanilang palabas, pautot, na wag i-impeach si Inday. Pakinggan natin mga bossing, itong napakagandang balitang ito, matagal na natin itong pinananawagan, na itong mga malalaking religious group, religious organization sa Pilipinas, ay isa-isa nang magsilabas. Dito na po talaga palagay ko magkakaroon ng, kung meron ng chilling effect, palagay ko sa kanila naman. Alam natin na marami sa mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo ang mga nakaposisyon din sa gobyerno ngayon. At alam naman natin na mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo ay ano yan, magkakasama yan sa lahat ng sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon, sama-sama ngayon, mga yan walang iwanan. Katulad din yan ng KOJC. Kung ano direksyon ng isa, doon sila lahat. Dalawang dalawang malaking religious organizations yan sa Pilipinas, may mga milyon-milyon na taga-suporta at milyon-milyon na mga miyembro. Kaya palagay ko, isa ito sa mga reason kung bakit nagpatawag na ng emergency meeting sa Malacanang ngayon. Ito na po. Kami po ni Nelson tumanggap po ng bilin bilang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo at sa atin hong mga kababayan. Dahil po dyan, mga kababayan at mga kapatid sa Iglesia, ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda, Nelson. Ang pinupunto natin dito, itong Iglesia ni Cristo, sa pagkakataong ito, hindi sila pabor sa impeachment kay Inday kasi ito ang maggugulo sa Pilipinas, itong impeachment kay Inday. And ang Iglesia ni Cristo ay hindi papayag na magkagulo ang Pilipinas. Therefore, being itong mga Iglesia ni Cristo na pro-Philippines, this time they are supporting the Dutertes. 'Di ba? They are supporting Inday Sara. Kasi nga alam din ng Iglesia ni Cristo na si Inday Sara matino. Yun. So this time, in favor of Inday Sara sila pagdating dito sa pagdating dito sa impeachment complaint. Okay? So ito na, diretso. Ulitin ko po ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Magrarally sila. Okay? Ibig sabihin, magtitipon-tipon sila, magpapakita sila ng lakas para sabihin sa mga taga-kongreso na mali yung ginagawa ninyo. Yun ang kagandahan nito. Na magpi-people power sila. Hindi para agawin ng kapangyarihan, but to tell Congress, tigil nyo na yung pamumulitika ninyo. Tama na. Maggawa kayo ng batas. Lintik na Quadcom, ang tagal-tagal na niyan, hindi na natapos. Lintik na good government na hearing na yan, ang tagal na, hindi pa natatapos. Pumunta na si PRRD dan, ang dami nang inamin, hindi pa rin natapos. Pumunta na si Inday Sara dyan, nag-swear na, hindi pa kayo nagpa-drug test at hindi nyo naman siya tinanong. So tama na yung ginagawa ninyong kabulastugan dyan, work na. Diba? Work na. Yun tayo. At gusto kong ipakita sa inyo kung gaano kami karaming mga sangka-iglesyahan na pupunta sa isang lugar at magpapahayag na tama na. So ganito yung gustong mangyari ng INC. Magsagawa po ng rally upang ipahayag sa lahat ng mga kinauukulan na ang Iglesia ni Cristo ay pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na
hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor, ito ay pabor. Pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment. Dahil maraming problema ang ating bansa na dapat pong unahin ng ating pamahalaan. Ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan. Diba? Para sa kapayapaan. Yung ilang sektor, pinipigilan namin. Yung kanilang pagfa-file ng impeachment, sino ba ini-impeach? Si Inday. O, so ngayon, saan nakaposisyon ng INC? Again, INC, laging safe yan. Pero dito makikita mo, INC, unti-unti na silang nagpapakita ng muscle. Sinisita na nila gobyerno. Hello? Sinasabi na nila yung Quadcom, pinatatakbo ni Trillanes. Hello? Tapos sasabihin nyo, ang iglesia, para sa kapayapaan lang yan, patas yan. Meron na sila ngayon. Nakikita na nila kung paano ginagawa ng mga nasa gobyerno sa mga Duterte at dumidepensa na sila ngayon kasi alam nila na itong mga Duterte maayos. Alam nila na itong mga Duterte malinis. Kaya nga hinaharangan na nila eh. Kaya nga tinututulan na nila, kaya nga sila magrarally. Meron ba namang tututol ka sa sa impeachment para kay Inday Sara tapos hindi ka maka-Inday Sara? Ito ang sinasabi na read between the lines. Maaaring hindi isinugal ng INC lahat. Hindi nila inilahad-lahat ng baraha nila. Pero napakatalino nitong ginawa ng INC. Bakit? Sinabayan nila yung pautot ni Bongbong. Para si Bongbong Marcos hindi na ngayon makatanggi. Na hindi na siya ngayon makakapagpropaganda dahil sinabayan na siya ng INC. Pag nagpahayag ang INC, dumami sila, ilang daan libo sila dyan, hindi sila pwedeng i-disperse ng pulis. Bakit? Ba't nyo kami i-disperse? Yung sinabi ng presidente na amo nyo, yun lang naman ang ipinananawagan namin dito. Huwag nang matuloy yung impeachment. Bakit takot na takot kayo? Kuha? Di ba? Kuha? Yan ang sinasabi natin sa inyo mga bossing. Di ba? Yan ang sinasabi natin. Yung pagkampi pa lang ni Marcoleta kay Inday, it's a statement already that INC is here to protect Inday, to protect the Dutertes. Kasi walang ginawang masama yan sa Pilipinas. Style nyo bulok. Ayaw namin, ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kanino mang panig. Siyempre, INC, as much as possible, gusto niyan, gusto niyan kunyari walang papanigan yan. But again, read between the lines. Kayo na ang bahalang humusga. Kayo na ang bahalang humusga. Yung boss nyo na mismo ang ayaw. O sumunod na kayo. Mga BBM loyalist. Ayaw ni BBM ng impeachment. Sumunod na kayo. O ibig sabihin, the fact na hindi pa kayo sumusunod, kalokohan yung sinasabi ni Bongbong Marcos na hindi siya pro-impeachment. Tama, mali. O sige, diretso. Ngayon pa lamang po, mga kababayan, ay nag-uorganisa na po ang mga lokal sa buong iglesia para magkaroon ng mga malalaking pagtitipon. Putik, malalaking pagtitipon. Yari. Malalaking pagtitipon, patay tayo dyan. At syempre, kapag kami mga malalaking pagtitipon para kay Inday Sara, magpupuntahan na naman yung mga DDS vloggers. Putangin na ninyo, wag na kayo mag-away-away, ha? Wag na kayo mag-away-away, parang awan nyo na, ha? Para ipakita po at ipahayag, ito pong binabanggit namin na pabor kami sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na no
to impeachment. Dahil ang daming ang problema ng bansa, hindi ba? Ang dapat po nating unahin, ang problema ng bansa na mas malaki. Yes. Hindi po ang impeachment. Okay? Pagdating sa laban para sa Pilipinas, pagdating sa laban para sa mga Duterte, regardless kung ano relihiyon mo, lalong-lalo na regardless kung ano yung kinaaaniban mo. Yan ang panatero, walang inuurungan.